verses 18 to 22. By the way, sa mga bisita na to, taparin ninyo. Nana? Ruth chapter 4 verses 18 to 22. Basahan na to. I'll read verse 1 and you'll read verse 2. Ang tod mahumanta sa verse 22. Okay? I'll read verse 1. Now these are the generation of Phares. Phares begat Hezron. And Amminadab begat Nashon, and Nashon begat Salmon. And Obed begat Jesse, and Jesse begat David. Magkampot na. Lord, salamat kayo sa imong kaayo sa mong kinabuhi. Salamat kay Lord nga imo ming gibantayan, giproteksyonan in spite Lord sa mga panghitabo sa palibot o sa mga challenges nga among na face karon. Na ay mga igsoon mo Lord nga naa sa hospital. I pray nga padayon nimo sila og ayo gamita ang mga tambal Lord nga mahimo ang instrumento Lord nga maayo sila. O I pray sa Lord ani mga katawhan nga nagpadulong pa proteksyonan nimo sila. Nga kaabot sa simbahan nga ang imong hands of protection na Lord. Praise sa namo Lord. Ang mensahe karong kagabion, Holy Spirit, I pray gamita ko. Kung na may lama sa kong sala, hugasi ko sa mga miling nga dugo. Because worthy sa pag dala sa imong pulong karong kagabion. Sa ilo ako. Sa ilo asad mi Lord. Ug I pray Lord nga I know sa among giatubang karon sa among nasod, it's frightening, alarming, makulbaan ka. Pero salamat Lord nga naay mong pulong nga among masandigan. Salamat Lord nga always makagunit mi diha sa imong mga promises. So I pray lang Lord ikaw ang padayon og uban kanamo. Proteksyon ang kuryente, proteksyon ang internet, proteksyon ang matago sa dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ningkod. Love that builds heritage. Love that builds heritage. Gugma nga nag-build og heritage. May kag heritage means may kag legacy gani, but pasabot, unsay ibili nimo sa tao sa imong pangalan ba? Unsay may mayunduman nimo sa pangan. Tumanang always ta, labi na og ang inyong madunggan, kato bitaw si Pastor Chris, di ba? Oh, ingani ni siya, ingana. So, ang iyang gibilin nga legacy, even though he's dead, nagpabilin. Mo na siya legacy. There will be legacy nga maayo na sa legacy nga dili. Di ba? Mili ka, unsa mga klase nga legacy ang ibilin nimo? Or inheritance. And something precious that you leave behind with someone important or with the next generation nga pinaka-importante ni siya nga atong ibilin sa next generation kining musumusunod. Unsa nga klase nga legacy ang atong ibilin sa ilaha? Kay labi na karon nga generation, ang atong mga generation karon lisod na kaayo. Kaya nga naman naa na permis cellphone. Amen? Di sila mo amen, no? Di sila mo ano? Ana lagi sila kung putlong daw sa Iran ang internet, mabitaw gitawag na siya internet kay interconnected tatanan. Di ba? Ang internet, kanang self ano lang. So para sa North Korea, internet sila. So bahalag magkinaon sa maputol ang ano, di mawa. So kung naay kay kaning internet magud nakalubong ni siya sa dagat,
ang mga ano ani ba. Kung nalay usa nga maputol diha, wala na hurot ta tanan. Communications kung ano. So mao nang ang ingon sila na unsaon na lang ning panginibuhian sa mga vloggers. Unsaon na lang ning mga panginibuhian sa mga Filipinos nga nangapital dire. So unsa man nga klase nga mga legasiya ang atong ibilin sa next generation ani nila. What kind of legacy nga atong ibilin ani nila? Kay ang ilang nabal-an ani ano na lang, "Ma, anong ulam? Ma, na ano ko na dunggan lang. Pailak-hilak pa kag tribute to parents, di mo ka masugo sa balay." Di ba? Na mga ano ba, pailak-hilak pa kag tribute to parents, di mo ka masugo sa balay. Mao na ingon nila no. Pero importante kayo as ano, unsa man atong ibilin ani nila? What kind of heritage, what kind of legacy nga atong ibilin nila? Something of much value that's supposed to help someone live a better life. Nga unsa nga value nga ibilin nato nga better life sa ilaha. Yes, parents, as much as possible, tagaan gyud natog maayo nga kinabuhi ang atong anak kung mahimo lang sa pinakamaayo. Pero dili man nato gyud nga mahatag tanan. Pero salamat kay ninyo sa inyong paningkamot, mga estudyante or mga anak, kanang kinabuhi ninyo or unsa may naaton nyo karon, pinaka the best na ang gihatag sa inyong ginikanan nyo. Basig ang uban ba mag self-pity ba, maingon sila nga, "Uy, ang ano lagi kay wala lagi kay ko nila ano na." Dili ayaw mo ka ano kay nga naman gracias Ginoo ang mga ginikanan ninyo nagtrabaho na or nagningkamot na para lang ma-sustain ang inyong mga panginahanglanon. Amen? It might be a good name that could vouch somebody's integrity. Ang pinakamunindot maayo nga pangalan. Mao nang ingon sa Book of Proverbs, a good name is better than gold and silver. Ang maayo nga pangalan, unsa man nga klase nga pangalan ang imong ibilin? O unsa man nga nabitaw mahinumdum inira bang tao no? Di kamatay kay ang ilang manduman wala na kasagaran gyud mahinumduman kini mapatay bisan pag unsa ka dili na siya maayo ang mahinumduman gyud na mga maayo mga gihimo nila. It might be a good bank account that could establish another's livelihood. Maybe, siguro, ang uban sa inyo ha. Pero wala man siguro yung makapagmana sa tuwag ka ng daghan yun og kuhan kay atong ang kwarta, wa pa naabot sa atong kamot, hurot naman. Igor man no. Wa pa nakatugba, wala na. Ghost na. But some of them, naa sila ipamana silang mga anak, kwarta. Pero ang uban sa tungod sa daan ang ipamana nila, gubot. Tungod sa mga properties so gani na ako nabasahan nga ang mga Lopez's nagsigi sila og demandahay ba kay sa tungod sa ano ang naabitan nilang na ano grabe no. It might be a custom trait, faith, principle that serves a strong guide in someone's life. Ug wa kitay laing mapabilin sa tuwang mga anak ang maayo nga kanabitang ehemplo nato isip nato mga Kristohanon. Salamat ninyo mga ginikanan nga niningkamot yun yung dalon ninyo yung anak diri sa simbahan. But dili biya na siya ingon nga ano ha nga kung naay mong anak sa simbahan mudako na siya nga pero salamat nga at least na-address sa church. Salamat ko ninyo mga bago. Dili lang, ari lang mo diri simbahan. Minaw, ano lang kay nga naman baka cut-on lagi tag mga prinsipyo lagi nga naa diri dahil ato ra sa nang ihatag sa atong next generation nga ano.
Morning a heritage nga gihatag ni Ruth the Moabite left to us, nga gihatag niya nga lesson para dili sa to. Tungod ana, nag-pledge a commitment to her husband and his people and his God that she become a heritage builder with Boaz. Kailam siya waiting for our Boaz. Naminyo siya. Manang, nakoy na, sa airplane, na iduha ka nagtapad ba? Usa kay atheist o usa kay Israelite. Ang atheist, kabalo man tag atheist, di ba? Di man na matuo Ginoo. Kaya sige siya, at bang man sila, sige siya tanaw Israel or Israelite or rabbi. Dayon, ang katong Israelite, sige, giatiman niya ang iyahang kuyog man siya sa iyahang tigulang lolo. Sige siya tanaw. Pag sa atbang gipunasan niya yung dayon ikuha niya ang sapatos, gibutang niya ang tsinelas, gi-take care gid maayo ba? Motong tagaan niya baso, dayon nangutana siya sa rabbi, pangutan-on ta rabbi, nganong ang imong apo gitreat makagingana? Maayo ba? Nga imo siya gipunasan, itagaan nimo og kanang kuha niyang tsinelas, kuha ng sapatos. Dayon, utana siya na ano siya ba na mabita siya na ngano ba siya na ano ba nganong ingana man no? Na niya na siya naman sa kuy mga apo. Pero dili man parehas sa imong apo. Storya niya tong rabbi ba, tong tigulang nga Jew. Di man parehas mong apo nga grabe ka at pagatiman. Dahil niingon dahil ng tigulang nga Jew. Simple kayo. Kaya nga man, ang akong anak, nagtuo or akong apo gatuo sa tinud-anay nga Ginoo nga garol ani universe. Mo ba? Dayon mo nang ang kanang generation ipasa na mo sa kita niya maayo ba? Dayon pero sa mata sa imong apo, grandson, katong atiyas gingnan niya, ang nakita niya duha ra ka unggoy. Nagets ninyo? Kaya nga naman ang atiyas dili man na motuo Ginoo. Ang ilang gituoan unggoy man. So mo nang wa sila kagets. Ang ingani ba? Tingala siya nganong iyang apo grabe ka mo take care kay man ang difference kay ang heritage nga gipamana niya gikan sa Ginoo. Dayon ang atheist di man mo to Ginoo. Unggoy man gituhuan mo nang sabot no. Adugay. Loading mo di ay. Loading pa loading. Labi ni mga teachers kay gikan pa ni sila gano. Kapoy pa kay ni mga teachers. Grabe nga bakbakan. So manang si Boaz, Ruth, and the rabbi understood that the kind of lives they live will be greatly affect the heritage they were able to live to their loved ones. Nga kung unsa nga klase nga nasabtan ni Ruth ug ni Boaz, kung unsa nga klase nga kinabuhi ug katong rabbi Israelite, mao sad na ang mapasa nila sa next generation. It cannot just be any kind of life. It must be careful, worth, and continuous life. Nga dili lang basta-basta nga kinabuhi. Mo nang
the kind of relationship they build is the same relationship they're going to pass on the next generation. Unsa nga klaseng relationship ang ilang gibuhat, most of ang klaseng relationship nga ilang mapasa sa next generation. Kung di ka mohatag respeto sa imong ginikanan karon, most na nga pasa nga next generation. Ana lagi ko, unsa ka ni mga next generation nga no? Unsa ka ni nga klase mga generation nila no? Kakita mo atong ano nga di sila gikabalog unsay meaning sa DSWD. Itong sa Showtime ito nga ano paano nila unsay meaning sa DOTR. Mga simple nga ano nasa government ba? DILG. Mingon din sila, uy, nablangko man ko, dili ka nablangko. Pero ang ano sila, ay na lang ni mga next generation, maayo din sila lip tint. Og baga kayo nga ano, dayon TikTok lang. Ana sila. Pwede daw nga mga teachers ibalik daw tong first honor, valedictorian o salutatorian. Kaya karon daghan king honors niya. Di masabtan sa mga bata ba? Daghan kay ribbon, daghan ano pero kaya nga naman gipasam nila gud nga papasaron na lang ang bata kay kapoy kayo. Pero ana nya tungod pa gyud sa gadget karon, copy paste. Tawa na gyud. Manang my pledge of love to build a heritage. Doing these pledges of love can build the most solid foundation of family relationship there could ever be. Number one, I will love you regardless of what we face. I will love you regardless of what we face. Higugmaon ta ka bisag unsa ang atong giatubang. Dili ta ka biyaan, di ta ka masagdan. Higugmaon ta ka. Mao na siya number one nga principle. We live in a throwaway world. May kag throwaway world gani nga dili na gay ka ano, wala na, di na day ka pansin nun. Wala na dayon. We love for the moment and escape for a lifetime. Higugma ka dayon, wala na dayon. Escape for a lifetime. Manang kamo nga gasyos Ginoo nga tan-aw ninyo inyong bana wala gatarong kamong mga mama padayon lang mo. Amen? Padayon lang mo kay nga naman bahalag wala gatarong inyong bana basta ang inyong kamo magtarong mo diha sa Ginoo, ang importante ang imong anak dalon nimo diri sa balay ano simbahan. Kay dili man gyud nato maano. Kay naano mo ning kalibutan na nga wala na gyud. We love for a moment and escape for a lifetime. And once something or someone grows to familiar, we tend to discard and reevaluate it. Kung naanagi ka ng suod na kaayo, wala na dayon. I-disregard na nato. Escape na dayon ta. Mo nang daghan kay mga family o mga anak karon nga gaantos. Once something or someone grows to familiar, we tend to discard, devalue it. Then we search for someone or something new to excite us. Nga mangita kag nga mga bag-o nga butang nga kanang mo excite sa imuha. Nga mo ano ka ba? Mabitaw nang gingon sa book of Ecclesiastes, here, see, this is something new. Pero dili na bag-o gidevelop lang na nila dugay na na. Mabitaw kung magbalik-balik ang mga lifestyle, ang mga ano, mga uso-uso, dili na siya bag-o sa una pa na.
We want something or someone more gorgeous or more attractive. O gani, ang basahan karon sa kalibutan kanang sexy. Kanang unsa may sexy sa ila, kanang makita unsa ang makita. Show off a little, revealing, mo na sexy sila. Dayon kana bitong walay sana walay taba-taba. Ang truth, ang babae ding manganak na dako magina. Di magina siya ingon nga mugamay naay uban nga mugamay ma-maintain nila pero naa magikuan nga ma-change magina. Mo nang karon kung di na sila ano, hala ngita na po sila tong sexy. Mas ngita na po sila tong mas bata-bata. Mangita na po sila. Mangita sila something nga mahimo ma-excite sa ila. More or what we have and what to see. But the truth is, minaw ha, the truth is, beauty fades. Kini ang ato ang kagwapuhon, mo fade ni siya. Kung mangutana ka kung unsa ko kagwapo sa una, tanawa si Lucas. Di bitaw. Na ako'y ID sa ano sa una kanang ano ko bisag karon nga ID. Nagkuha ko kanang tin card ano kay mo apply ko sa Bohol sa una. Ada magete pa ko. Dayon pagkuha nako sa ano way back then ha, katong pang ano pa akong naong, pang artistahon. Ana ang pulis. Tanaw siya sa akong ID. Gitawag niya ang amigo nga pulis. Pre, kuyawan ko ba? Very good, pre. Pre, oh. Hala. Pwede pang artista, pre, no? Sabi na ako, uy, wanted, di, pre, oh. Kuyawan ko. Sa unang ba ulit tao? Wa pa kay bugas, nindot pa kay mong naong, then wa pa kay ani ka niwang. Actually, dili magig ko, wa magig ko niagig niwang. Basig moingon mo, pastor, niagi kag kanang wa gyud ko niagi kanang super thin ha. Amog yung lawas ni Pastor Kidi, kuan gyud sa gamay pa kaday ko kanang gamay-gamay niwang sa gamay pa ko parang as I grow old nagkadagko man akong dagko man big bones man mi. Kana ko ba no? Beauty fades gid eh. Muha gid ang imong ka ano no? Gatuo ko ni si Ate Merlin ng kuan pa ni, gwapa sa ni ba? Tisay-tisay sa ni. Gani karon no? Sa pa yung mga may mga itsura dre. Kanang ano ba? Waistline expand. Uy, managko magidi atong bukton, no? Managko magidi atong ano tanan. Hair changes both color and location. Kinay ang atong buhok sa una itom itom kayo karon puti na. Karon daghan ako puti nga buhok. Every time mingon si Reggie Pastor nagkadaghan lagi mong puti nga buhok. Kung sa man ato ni patinaan siya ayo pastor kay kung patinaan nimo. By the way, kung patinaan din nimong puti buhok mo samot siya ka puti. So sige na nimo siya tinaan. Adi nang kuha na eh. Sagdan na lang nimo na.
Kaya ingon sa Bible, ang glory sa naaman sa white hair. So the more day ka nga naa kay white hair, the more naa ka wisdom. Di ba? Munang hair changes, both color and locations. Health diminishes. Sa una, musugot kog dula og pila ka game, basketball. Karon magtanaw na lang kog basketball. Magtanaw pa lang ko daan, gikapoy na ko. Bisan pag mag-walking na lang, puyan ay. Kaya nga naman, ang atong health, mo diminish siya. Maghinahina ni siya og kaano. Yet, love says, I will love you regardless. Pero ang gugma mingon, higugmaon ti ka, bisan pa. Mo na siya tinod nga gugma, bisan pa. Bisan pa og mausab imong naong, bisan pag mudako ang imong bukton, bisan pag higugmaon ta ka. Ma-amaze bitaw ko ng mga bisag nanasid silang edad-edad nagkuyog gihapon Kaanak ko ba? Wow. Ka-sweet. Muna ningon 1 Corinthians chapter 13 verse 8, charity never faileth. Ang gugma daw dili siya mo-fail. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Mo ni siya acid test of love. It never gives up. It never gives up. Nga ang gugma dili gid na siya mag-give up. Bisan pag-unsa ka kabadlongon sa tao, bisan pag-unsa ka sa tao, dili gid mo give up ang tinuod anay nga gugma. Bahalag magkinaunsa pa. Everything we do may fail. Tanan nato nga ginabuhat, mo fail na siya. Except we do it with true love which never fail. Pero imo nang buhaton nga naay tinud anay nga gugma, ulungtad na. Mabito nang nganong maka dugay man kasi imong trabaho, maka man ka. Kaya nga naman, naa mo kay gugma sa imong trabaho. Di ba? Pero naa pa panahon nga mawadaan sa kagugma diha, murag kapuyon sa ka. Pero ang makapalunta di mo kinahanglan padayon ti ka diha kay nga naman naa kay gugma diha sa imong trabaho. Love never fails regardless of letter A, the past we live. Dili na siya mawa regardless sa mga past natong nabuhat. Naagid tay past. It may be good or may be bad. Naagid tay dili nga mga maayo nga mga nahimo or mga past. Mga kaniadto. Mo nang ningon siya sa Ruth chapter 4 verse 10. Moreover, Ruth the Moabites, the wife of Mahlon, have purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren and from the gate of his place. You were witness this day. And all the people that were in the gate and the elders said, we are witnesses. Verse 10. Moreover, chapter 4, verse 10. Moreover, Ruth of the Moabites, the wife of Mahlon, have purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren and from the gate of his place. Ye are witnesses this day. Kabalo mo, kini si Ruth, foreigner niya siya dito sa lugar. Dayon, nag-worship niya sa strange God in a strange way. Para sa tuwagod, sa una, ang atong Diyos nga gituhuan, labi na itong na-convert na mo, ang atong Diyos gituhuan, katong abi nato ang Diyos nga atong gituhuan, katong naa sa dingding or naa sa ato ang kanang gibuhat. Mao bitaw ng every Holy Week, naa kay penitensya, naa kay sundo, naa kay mga pamatian, lahi-lahi og lahi-lahi ta og kana bitong naatay past. Nata.
si Ruth foreigner and had worshipped strange gods in a strange way. Nga nag-worship siya sa strange God. In a strange way. Dili bitaw maayo nga ano? Di gyud tinuod nga Ginoo ba? Despite her demonstration of moral character, she had a past. Bisan pag nagpakita siya maayong ano, pero naa siya dili maayong nga kaniadto. To turn her life over God and receive a fresh start. Dayon iyang gihatag iyang kinabuhi sa Ginoo og nakadawat siya og fresh start. Maayo nga bag-o nga pagsugod. Di ba? O, sa una, pagsugod diri uban sa inyo ha, dili gid maayo ang inyong background, progress sa Ginoo, hinahinay, gitrabaho sa Ginoo ang atong kinabuhi. Di ba? And by the way, ang atong mga karaan nga mga kinaiya, wa gi maayo ana. Bati gyud na gid. Pero tungod kay hinahinay, ni-grow ka, basa ka sa Bible, dahil nagtuon ka sa Bible, sige kag simba diri. By the way ha, dili biya pagsimba diri may makausap ha. Dili biya ang simbahan may makausap sa tao ha. Ang tinud-anay gini ang pagdawat ni Kristo Jesus. Isip niya personal nga manluluwas. Huwag na siya magda o kausaban sa tao. Munang, dili, but pasabot nga naa ka diri, naa ka ano diri, dili na ka makabuhat og dili maayo, naagi mga butang nga mabuhat nimo nga dili maayo. Naa pa man kata sa growing stage. Munang, ang fresh start, including the fresh start in his discriminating love offered by Boaz. He wasn't the first man in Ruth's life. Ang past niya, dili siya ang unang nga lalaki sa life ni Ruth. Dili siya ang unang baga boyfriend or una gid nga ano. Lahi. But that's it. It wasn't even his name that Ruth's children was carried, but that of Mahlon. Ngani dili nga gidadala niya gida sa iyang mga anak. Yet his love says, I will love you regardless. Bahala og ano unsa ipas nimo, dawaton ta ka. Amen? Mo nang mga young people, mga babae, ayaw tangibog kumpiyansa sa mga laki. Mga laki, ayaw taon mo pagdula-dula sa mga babae. Mga babae, young people, love kay mo na mo. Ruminaw ha, love kay mo na mo. Ayaw taon mo og ana siya. Ana ko. The more nga ini nga duration kung magni-stricto ka, the more nga ano sila ba? Piglas. Mao sa inadri sa tong simbahan. Tinud-anay nga gugma sa tong church. Dawaton na to tanan diri regardless kung unsay mga nasipyat sila. Kaya nga naman, kitang tao naam gyud tay pas nga dili maayo or dili ano. Mao bitaw ng
ang simbahan nahimo na siyang hospital kay nganuman lahi-lahi ang naa diri. Nay mga yang people diri nga wa nay mama, wa nay papa. Nay mga yang people diri dili tarong ang ilang papa, dili tarong ang inyong mama. Unsa ba? Pero in spite of that, salamat ko nga naa tay church kay nganuman nga diri sila maka-feel og gugma. Kay kung dili sila maka-feel diri gugma, pangitaon nila na sa gawas. Magtan-aw bitaw ko sa mga people nga kanabit ang ano. Pero pasalamat gyapon ko kay nga naman naay mga mama nga atiman sila. This is the kind of love that accepts people for who they are, the weak side, the good side, the strong side. And this is the kind of love that compels a person to change for a better. Mao ni siya nga klase nga gugma nga mag-challenge ato nga mausab ang tao nga para sa pinakamayo or pinaka the best or pinaka better. First Corinthians chapter 13 verse 7. Charity beareth all things. I know. Masakto lagi. 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Charity beareth all things. Ang tinuod nga gugma mupas-an sa kabug-aton. Mao nang tinuod gid ay nahigugma kong asawa kuha kay nga naman bisag bugat na ko gipas-an gyapon ko niya. Wala ka gets. Dili ni siya physical but pasabot ba regardless kung unsay mga ano sa kabug-aton nga gihatag sa tao sa imuha, naa ka. Believeth all things. Tuo sa mga butang. Hopeth all things. Dayon not only naglaom ka, endureth all things. Nagantos. Endure. Your sir, kini ang pagwali dili ni siya maka-change sa tawag yun nga no sa atong mga anak, pero ang usag yun sa makatabang yun ang unconditional love nato sa mga anak nato karon. Monang, your excuses, blaming, nagging, even the authority and position in the family demand for may not really change anyone. Normal gini sa babae no nga magnag sila, magano sila, pero di na siya. And it even caused family members to rebel, but what other things can change fulfilling a sincere pledge love could. Monang, the past we live, letter B, the people we met. Ang tao nga ato ang mahalubilo. Have you ever felt rejected? Na-feel ba nimo nang mura bitaw kag giitsapura? Nga murag wa kay ano ba, kana bitang wa ka taga-igbili. Imong mama or imong papa don't think you're good enough for anything. Mo nang mga mama, mga papa or mga mama, paitan kung mulambing inyong anak, palambing nga na. Kaya naman, maabot na panahon na, dili na mo dulsi mo.
Nana sila kaugalingon nga barkada na. Mingon na na, ma, ayaw biya ko kisi diri ma ha? Ayaw biya ko ano ha? Mauwaw na na. Your brothers and sisters would rather be sa imong maigsuon moadto sa iyang mga barkada, or your teachers or classmates cannot believe with anything to offer, kung imong mga maestra or imong mga classmate, di sila mo to unsay imong naa. Your friends just want you for a puppet. Nga, murag, imuo na lang kang katawanan ba? Or the boy of your dreams, abinimog siya na, wa mo di ay. Mo na siguro ni. Aw, mo nagingon, kung dili siya gihatag sa Ginoo, padayon lang, but pasabot, naay gianda mong Ginoo nga mas maayo best sa imuha. Diba? Kumbaga, gisave ka sa tao nga dili unta dapat para sa imuha, naagi mas better or best para sa imuha. Padayon lang. Mura bitaw kag na-feel nga, ay na-reject or na ano ka. Kaya bitaw ma-reject bitaw ka no, kanang maano ka. Hello. Lain imong batiyo no? Mura bitaw gato niyo sa iyong balay, wa may nagmahal na ako adto ka sa ano. By the way, siguro mga people, inyong parents or ano, wa mo gugma ang tarong, sagdaan mo. Pero sultian ta mo, naay tinud-anay na gugma ninyo ang Ginoo. Either my father, mother, or shake me, but naay Ginoo ni gugma niyo. Salamat mo nga naabot mo diri. It doesn't mean nga kay naa mo diri, or it doesn't mean nga okay because kay wala man koy mama, wa koy papa nga tarong or unsa man sa imong ano, di na lang pud ko. Kita tanan gitagaan tag higayon nga magtarong. Siguro ang imong mama magpapa na save wa man sila na save during that time, mao nang ang ilahang kinabuhi dili maayo. Pero karon gracias Ginoo nga naa ka sa simbahan, na kay nakita or na kay mano, this is the time siguro makaano ko, ako sa ning tarong na akong kinabuhi kay ngano man para sa akong anak nga akong anak or sa akong pamilya nga gi-establish, dili sad nila nga ma-feel ang akong na-feel karon. Dili nila ma-feel or himuon yung mga challenge ba, dili kay awa man ko'y gugma sa akong mama, di na lang ko mag-ano ang lang ko di. Manang balik ta sa Ruth chapter 4 verse 1. Then Boaz went up the gate and sat him down there. And behold, the kinsman of whom Boaz spake came by, and to whom he said, "Oh, such a one, turn aside, sit down here," and turned aside and sat down. Verse 2, and he took 10 men of the elders of the city and said, "Sit down ye here." They sat down. Huwag siya og pulo ka mga si Boaz, pulo ka mga elders. Ayun diri. Dayon, and he said to the kinsman, "Naomi, did is come again out of the country of Moab, selleth a parcel of land which is our brother Elimelech's." Verse 4, and I thought to advertise thee, saying, "Buy it for the inhabitants, and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it. But if they will not redeem it, then tell me that I may know, for there is none to redeem it beside thee.
and I am after thee. And he said, I will redeem it. Kung walay ano, ako'y mulukat ana. Boaz, verse 5, then said Boaz, why thou buyest the field of the hand of Naomi, that they may buy it also of Ruth the Moabites, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance? And the kingsman said, I cannot redeem it for myself, lest I may mar mine own inheritance. Redeem the time yourself, for I cannot redeem it. Ang kostumbre sa family sa Israel, nga i-offer nila ang ilang land sa kingsman. Sumusunod. First. Pero, ang kostumbre nila, nga kung i-offer nila, kinahanglan minyuan nila ang widow na name the children after the first husband. Dayon, nganlan nila ang katong widow, dayon ipangalan nila ang ilang anak sa first nga husband nila. But dire, ang kinsman wanted the property but not Ruth. Dire, ang gusto sa katong mopalitay, gusto sa property, pero di siya gusto magminyak ang Ruth. Nga dapat unta, kung paliton niya ang property, minyuan niya unta pod si Ruth. Apil. Pero di, but pasabot, na-reject. Si Ruth, grabe ang na-feel ba? He was rejected not only in the face and hearing of Boaz, but also sa katong pulo ka mga elders of the city. Nga, kuyog man itong mamalita, itong kingsman, ang pulo ka elders, so na-reject siya sa atubangan atong pulo sa ka elders sa atong nga syudad. Pero para sa iya ba? Aray, sakit. Whether Ruth liked the kingsman or not, rejection hurts. Gustuhon mo yun sa dili, ano? Pero ma-reject ka, sakit eh. Galaom ka, amo na-reject ka, uy, musakay na unta kag eroplano, na-offload ka. Uy, mo abi nimo pasar ka, wa man day. Dakag rejection. Mo nang people reject us in many different ways. Una, they ignore us. Ignore kanila. Not only they ignore us, they hurt us. Iyat ang pasakitan. Not only pasakitan, they hinder us. Babaggan ta nila. Muna, as a result of someone hostile action, many adolescents limp into adulthood with deep scars. Muna, kung unsa na ang mga bata karon nganong ing anak sila, kaya nga naman, na-feel rejected na silang balay. Muna, mangita sila love sa ilang mabarkada amigo, muna ipagawas nila dito sa gawas. Kaya nga naman, kung tanaw nimo ang root cause ana, na-feel na sila rejected sa ilang balay. Rejection. Mo nang ang uban, ma-feel nilang leaving themselves with leaving the pain of grown-up failures. Ma-feel nila nga nagdako sila nga naay mga failures. Mo na kanang heartaches nila, ilan na siyang hatag sa generation sa next nila. Follow nila. Not only the people, the past we live, the people we met, let her see the problem we face.
Naagi mga problema nga ato bangon. Di ginamawa gid. Naagi na gid. As long as you're living, as long as naagi mga problema gid. Di na siya mawa. No relationship is problem-free. Walay relasyon nga walay problema. Mao nang mga pamilya or ansa ba nag-asawa naagi relationship, naagi problema gid. From the simplest to the most ideal family, pinakasimple og sa naagi problema. Mao nang ningon sa and Elimelech, Naomi's husband died, chapter 1 verse 3. So Ruth, and she was left and her two sons. And they took them of wives of the woman of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelled there about 10 years. And Mahlon and Chilon died also, both of them, and the woman was left of her two sons and her husband. So naagi problema. Manang every relationship has its shares of hurts. Nga kada relationship sa tao naagi siya share sa kasakit. Misunderstanding and arguments. Naagi mga dili magkasinabtanay. And never think yours the most miserable family in the entire universe or that you are alone in your battle. Ayaw yun nga, ako amoy pinaka-miserable or ano. Dili ay. Naapay mga grabe nga mas deeper nga mga family nga miserable. Pero by the way, no family is perfect. Bear that in mind. Walay pamilya nga perpekto. Ano gid dili gid perfect. No family is perfect. No family, not only that, no family is perfect, no family is problem-free. Walay family nga walay problema. Naagi family nga naagi problema gid. Dili gid pwede nga ang family walay problema. Naagi problema ang family. There are different problems we face in a relationship. Una, communication problems. Kini biya ang problema no, kining usahay bitaw communication. Labi na sa mga banag asawa. Communication gid. Usahay magkaaway mo kay nga naman kulang ka sa ano bitong storya ba? You will be misunderstood as you also misunderstood others. Di ka masabtan og di sa kasabot sa uman. Mo nang ningon sa Ruth chapter sa Bible sa atong Ruth 1:19. So they two went until they came to Bethlehem, and it came to pass that they were come to Bethlehem, that all of the city was moved about them, and they said, "Is this Naomi?" Mo na ni si Naomi. Bisita na dito. Verse 20, and she said unto them, "Call me not Naomi, call me Mara." Siya, ayaw kog tawagag Naomi, tawagag kog Mara. Why? For the Almighty hath dealt very bitterly with me. Kaya nga naman, ang Diyos, grabe nga kasakit ang gihatag sa kuha. Verse 21, I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Paggawas na ko, daghan kabutang, pero pagbalik na ko, wala na, hot. One the night called me Naomi, saying, The Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me. Sometimes you offered with your words to others. Mo nang maka-offend sa uban. There is a problem that can be minimized but not totally avoided, whether in our outside or the family. Nagi mga problema nga dili that can be minimized but not totally avoided, whether in outside the family. So be open. Mo nang be careful with your words. Pero sa no,
kanang naagi ta sa tong kasuko, dili gid nimo maanuhan ang imuhang pulong. Mabuhian gid nimo na. Be forgiving and remember that bringing past hurts upon only worsens the problem. Not only communication problems, expectations problems. You will disappoint each other. Nag-expect ka ba nga, ingani siya, ingana unta, di man day, lahi man day. Expectations are meant to be met, but when you don't, mag-expect ka nga, mahatag sila niya, pero dili kay maabot, unsa man, di ba, kabante ka sa mga anak nimo, mingon kay ka, o sige, unya ha, kung mag-behave ka, tagaan ta kag price, di ba, kung mag-behave sila, kung na kay ano, di ba, maningil sila. Ano naman, expect man sila. Pero dili kay nimo mahatag ini, gubot kina. Ibalik na sila sa imo. Ingon ka sa kuha nga, karon di man lagi. Mo nang a strong family is built on love, forgiveness, and understanding. Give 10% allowance for one another so when family members fails, your love won't. Tagaan ni mo 10% ka allowance. Nga naman, kung mo fail gani ang pamilya, napakay 10% nga nabilin. Not only communication problems, expectation problems, financial problems. Naagi ni. Mahal ng gasolina, no? Kana lagi ko. This is the time nga magmotor ko balik. Ay, ang diesel, sabot, ang diesel mahal. Patubil ka, nga ni, managingon, sa una, maadto ka sa, pwede ra kamingon, boss, 50 lang ako, boss. Karon maadto ka sa gasolinahan, may kag 50 lang, manguwaw ka, no? Tanawon ka sa ano ba? Wa ni mo hatag di mo 50 siguro, no? Pila na katulo. So na, magmotor ka, pwede ra ka maadto 50. Katong panahon nga, okay pang bago ko graduate sa high school, kay train ko sa, kay, ini laging gusto ni daddy, mag-varsity ka na. Kinumdum ko sa una, kanang TSR nga black, kanang napadiha, ang full tank ana 100 pesos. 100 pesos, ang 100 pesos 4 liters na. Pila pa edad ako ato. 18. Ano, 17, 8 na. Karon. Mo nang may mutaas gid ang presyo gid. Inflation. Financial problems. Muna sa Ruth chapter 2 verse 2. And Ruth the Moabite said unto Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said to her, go, my daughter. Manginabuhi ko kay kuwang. You may struggle to pay the bills or provide decent meals on the table or find military security. Mag-ano ka, kung unsay mong bayranan, daghan kag bayranan. Dili lang ang ni-increase ang gasolina, pati ang electric, increase na po. Anak ko, palit ang generator. Kung palit kag generator, unsa may itubil mo generator, gasolina gyapon. Mura gyapon. Solar. Nya kini atong mga anak nga nagdako sa aircon.
Giingnan ako sila. From now on, electric pan na lang ta ha. Ito mag-aircon kay kuan kayo. Migani karon kay bugnaw-bugnaw ano? Panahon. Manang this is the time nga silang ga ano man lisod taron pero padayon ta. Doble. Nya pakasal pa ta. Pakasal. Nganong di good. Wala man nag limit ang Ginoo sa financial ano. Minyo gyapon. Manang ingon supportive and encouraging with each other in prayers, in faith, and in patience. When the blankets is short, learn how to squeeze in. Mo nagingon kung maikli ang kumot, matutong, bumabaluktot. Mamamaluktot. Mawalaw ta kinara ba akong ugangan na bisig marong gramming ta diya. Inot-inot. Tiginot. Not only a financial problem, not only communication problem, expectations problem, financial problems, moral problems. Naagi ano nga makahimog stumble sa to in our family. One sa Ruth chapter 1 verse 4, and they took them wives of the woman of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth, and they dwelled there about 10 years. What will you do when your son marries someone you don't approve much more, God doesn't approve of? Unsa ibuhaton nimo kung ang imong anak magminyo sa babae nga wa nimo ginagustuhan o wa sad na-align sa Ginoo? What will you do? Accept it. Or what will you do when your daughter got pregnant without a husband? Oh my God. This is the time nga mag Or ang imong anak makapaburos, unsa man nimo na? Nya yang napaburusan bayot. Naminaw gid mo kaya ang uban na sinyo nakatulog na mo gud. Saan mo na? Know this, both you and your loved ones will stumble, sin, and disappoint. Yes, ang imong ma-stumble na, ma-disappoint. The question is this, have you made a commitment of love to restore them when it happens? Kung masipyat man sila ato silang restore. Ato silang nga mabalik sila. Dili pwede.
nga dili mabalik. Dira na dali ara sa oras ay. Namo kita mga schedule nga sundon gud. Manindog ta, pray ta. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Salamat kay Lord sa life ni Ruth. Kabalo ko, Lord. We are not perfect. But thank you. We need to build a godly heritage sa among family, Lord. Di mo na pwede, Lord, nga dili na mo ipas na mo sa mga anak na mo, mga maayo nga mga gawi o mga maayo nga godly principle nga di na mo ihatag sa ila. We've done our part, we're doing our best nga amo silang matudluan ang choice ilaha man. Pero as a parent, all we need to do, Lord, is to pray more and more prayers, Lord, na dedikar gyud mo sa ila para sa mga anak, para ma-shield sila aning kalibutan na. Nga grabe na gyud kung imo tanawon. But praise God and thank God nga naay mong pulong. Salamat kay Lord nga tinuod ang imong pulong. Kay kung kung di ni siya tinuod, Lord, ahaman mi. Mugunit o ahaman mi mo angkla sa mong pagtuda kanimo. Busa salamat kayo sa pagpadayon na mo, Lord, sa among camp for tomorrow and Friday. I pray imong panalanginan, bantayan mi nimo, proteksyonan mi nimo. Mga igsunan sa dimo nga manguli karon ay sila kalimti. Sila mga trabaho sa padayon na. Sa mga igsuon sa damo nga naay gibalatian, padayon ako sila ampo, Lord, nga maayo sila gamit ang mga tambal, Lord. Unsa mga tambal gidapat sa ila. Salamat kaayo. Dalag kun kay ka sa pagpagbulag-bulag sa namo karon, ang heads of protection ikaw padayon og hatag kini, Lord. Salamat kayo. Dalag kun kay ka, Lord. Gibalik mo itong imaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok ng akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo na nagiandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na ako mapalamposon sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo na ako nga makabuoton ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili mosubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalamposon sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Idubanan sa grasya sa Ginoo, tanan akong atuson dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your career pastor saying, thank you for coming. Salamat kayo. Ay sa maguli, akong ihatag ang mic ni preacher ko.